Yan ang tugon ni Vice President Sara Duterte ng kuna ng komento tungkol sa pagbuo ng Malacanang ng Independent Fact-Finding Committee na tututok sa maanumalyang flood control projects. Anya, kaduda-duda raw ang ginagawang investigasyon dahil posibleng may niluluto raw ang administrasyon na hindi alam ng publiko. Kung seryoso raw ang Pangulo, tapos na ang investigasyon ng isang araw at maituturo raw niya kung sino ang mga nasa likod ng katiwalian. Hindi lang sa administrasyon na ito, sa mga lahat ng mga dumaan na administrasyon, hindi lang sa administrasyon ni Pangulong Duterte. Alam na natin yan lahat. Naging mayor ako 2010. Meron ng issue ng flood control, corruption. Sinusubukan pa namin kunan ng pahayag ang Malacanang sa mga sinabi ni VP Duterte. Mainit na balita, mamayang hapon inaasahan pong lalabas na ng Philippine Area of Responsibility ang Tropical Depression Kiko. Base sa 11 a.m. bulletin ng Pag-asa, namataan ng bagyo 1,170 kilometers east-northeast ng extreme northern Luzon. Taglay nito ang lakas ng hangin na aabot sa 55 kilometers per hour. Walang itinaas na wind signals. Maari pong lumakas bilang tropical storm ang bagyong Kiko mamayang gabi o bukas. Walang inaasahang direktang epekto sa ating bansa ang nasabing bagyo, pero bahagya itong nahahatak ang hanging habagat na siyang nagpapaulan sa ilang bahagi ng bansa. Patay ang isang lalaki matapos matamaan ng sumpak ng mauwi sa gulo ang sagutan ng dalawang grupo sa Los Baños, Laguna. Balitang hatid ni EJ Gomez. Kuha ang videong yan sa Los Baños, Laguna nitong linggo. Isang babae ang sumisigaw habang kausap ang grupo ng mga lalaking tila sumusugod bitbitang ilang patalim. Isa pang lalaking nakasando ang biglang sumugod na pilit pinipigilan ng babae sa video hanggang sa nauwi sa pamamaril ang away ng dalawang grupo. Sa inisyal na investigasyon ng pulisya, nagsimula ang gulo ng magsagutan hanggang sa magkainitan ang asawa ng babaeng umaawat sa video at dalawang lalaking nakainom umano na pumunta sa lugar. Nauwi raw ito sa bugbugan hanggang sa tumawag ng resback ang parehong panig. Yung victim natin saka yung suspect is bumibili ng ice cream. Ngayon, itong si victim natin dumating ng lasing at parang kung baga nakursunadahan itong kabilang party. Si suspect natin yung parang napagtulungan or nakuyog. Pagkatapos ng ma'am, nagkaroon ng resback. Itong victim natin bumalik at naghamon. Ito, si victim sumugod, tapos from there, may narinig tayong putok. Bumagsak si victim. Hindi na raw na-recover ng pulisya ang ginamit na improvised na baril o sumpak. Ilan naman sa mga patalim ang nakumpiska ng pulisya, kabilang ang kitchen knife at karit. Dito mismo sa aking kinatatayuang ito, bumagsak ang 25 anyos na biktima. Ayon sa kanyang mga kaanak, may malay pa siya ng isugod sa ospital. Agad daw siyang inoperahan pero idiniklarang brain dead Lunes ng umaga. Pagsapit ng gabi, doon na raw siya binawian ng buhay. Labis ang hinagpis ng ina ng lalaking binaril na si Jeremy Cesar. Ang sakit po kasi anak ko. Mabait naman po siya, kaya lang talaga pong nasasangkot sa mga gulo. Meron po siyang 2 anak na naulila. Ayun ma'am, siyempre, lola din pala kayo. Single parent po siya eh. Sumuko na lang po siya para kung maging maayos naman po. Sinubukan namin kunan ng pahayag ang sospek at kanyang kaanak pero walang humarap sa amin. Patuloy ang investigasyon ng Los Baños Police sa insidente. EJ Gomez, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ito ang GMA Regional TV News. Mainit na balita hatid ng GMA Regional TV. Arestado po ang 5 tauhan ng Land Transportation Office Region 2 sa Bambang, Nueva Vizcaya. Chris, ano naman ang dahilan ng pagkakaaresto nila?
Connie, naaktuhang tumanggap ng pera ang mga inarestong tauhan ng LTO kapalit umano ng pag-release ng isang na-impound na sasakyan. Ayon sa Nueva Vizcaya Police Provincial Office, nakatanggap sila ng sumbong na nanghingi umano ng 200,000 pesos ang mga kawani ng LTO para pakawala ng isang impounded van. Hinihingan daw ang complainant ng 25,000 pesos bilang paunang bayad. Doon na nagkasa ng operasyon ng mga pulis hanggang mabisto ang grupo sa barangay Banggot. Nakumpiska sa kanila ang iba't ibang dokumento, mga ID, baril at bala, cash na mahigit sa 96,000 pesos, maging ang hinihinalang shabu at drug paraphernalia. Maharap sila sa patong-patong na reklamo. Wala pa silang pahayag, maging ang LTO Region 2. Huli naman sa Badoc, Ilocos Norte ang isang lalaking nagbebenta ng dog meat. Naaresto sa barangay Karaitan ang lalaki na may buhay na aso at ilang kilo ng karneng aso. Ayon sa CIDG Ilocos Norte, nakatanggap sila ng impormasyon mula sa Animal Kingdom Foundation na may nagbebenta ng karne ng aso sa lugar. Tumangging magbigay ng pahayag ang sospek sa harap ng kamera, pero inamin niyang nagbebenta siya ng lutong karne ng aso na pangpulutan. Alam daw niyang bawal magkatay nito, pero naawa raw siya sa mga nagbebenta ng aso dahil sa matindi nilang pangangailangan. Naharap siya sa mga kaukulang reklamo. Bawal sa Animal Welfare Act ang pagkatay ng aso, maliban na lang kung ito ay bahagi ng katutubong nakagawian o custom. Paglabag naman sa Anti-Rabies Act and Dog Trading na may karampatang multa at pagkakulong ang kakaharapin niya. Sinugod at sinapak ng lalaking yan ang binatilyong nakaitim na pantaas sa gilid ng kalsada sa Bacolod City. Inawat naman sila ng mga naroon. Ayon sa kapatid ng biktima, nasa autism spectrum si alias Tantan na nagtamo ng mga pasa sa mukha. Sinipa, sinakal at sinuntok pa raw ng mahigit 30 beses ang kanyang 17 anyos na kapatid. Kwento ng biktima, tinukso siya ng 4 na miyembro ng grupo at saka raw siya hinampas ng tubo sa likod. Sabi ng mga residente, madalas ibuli umano sa lugar ang binatilyo dahil sa kanyang kondisyon. Naghain na ng reklamo ang pamilya ng biktima sa barangay at inireport na rin ang insidente sa pulisya. Tukoy na ang pagkakakilanlan ng mga sangkot sa pananakit. 2 sa kanila ay menor de edad. Sinusubukan pa silang kunan ng pahayag pero hindi sila humarap sa media. Huli ang isang Chino na pinagnakawan umano ang kababayan niyang nakatira sa isang condo unit sa Pasay City. Balitang hatid ni Jomer Apresto. Arestado ang isang Chinese sa isang condo unit sa Pasay City nitong Lunes ng gabi. Isa siya sa 2 dayuhan ay tinuturong ng loob umano sa isa ring condo unit sa lungsod. Ayon sa Pasay City Police Station, isang sumbong mula sa 911 ang kanilang natanggap noong hapon ng September 1. Isang Chinese daw ang biglang pinasok sa condo unit. Hindi na raw ito naabutan ng mga rumespondeng pulis noon. Nakatakas ang 2 sospek habang ligtas naman ang 33 anyos na lalaking biktima. Nakapag-text siya sa isang kaibigan, then yung kaibigan, yun ang nag-text sa 911. So nagkandak kami ng investigation na it turned out na itong biktima natin, kinuhanan ng 15,000. Kakilala raw ng biktima ang mga sospek kaya siya rin ang nakapagturo sa kinaroroonan ng isa sa kanila na nakatira lang pala sa katabing gusali. Nakuha sa kanya ang isang taser at kutsilyo na ginamit sa pananakot sa biktima. Pero hindi na nabawi ang pera. Wala rin daw na ipakitang passport ang sospek kaya nakikipag-ugnayan na ang pulisya sa Bureau of Immigration. Base sa investigasyon, nakulong na rin dati para sa kaparehong krimen ang asawa ng nahuling sospek. Ang modus umano, kakaibiganin nila ang target at dadalaw sila sa condo unit nito at saka gagawin ang krimen. So pagpasok doon sa room, tututukan nila ng kutsilyo o taser man yan, doon nila kukunin yung pera. Kasi alam na rin nila kung kung may pera yung mga kapwa nila Chinese . Sinubukan naming makipag-usap sa sospek pero hindi siya nagbigay ng pahayag. Mahaharap siya sa reklamong robbery. Patuloy namang hinahanap ang kanyang kasabwat. Jomer Apresto nagbabalita para sa GMA Integrated News. Wednesday latest mga mare at pare, a brand new season and set of coaches ang aabangan sa reality talent competition na The Voice Kids Philippines. Nagbabalik sa The Voice Kids stage
sina coaches Julian San Jose at Billy Crawford. Makakasama nilang kumilatis ng new talents si balladeer singer-songwriter Zach Tabudlo at sina Paulo and Miguel Guico ng Filipino indie folk pop band na Ben and Ben. Pero bago ang pagbabalik ng show sa September 14, sumalang muna sila sa GMA Integrated News interviews. Si Julian naging candid sa experience niya kasama ang kapwa coaches, habang si Zach inalala ang pagiging auditionin niya noon sa kompetisyon. I really have a great time with these people. Like I know to myself that these are my kind of people. Like those kids that we saw perform and everything, that was me po. So it's like, I feel like when I was in that body and I was in that moment po, hindi ko naman iisipin na makakarating ako dito. So it just feels crazy and weird to be here. At the same time, I'm really blessed po. Ang iba pang coaches ready na ring mashasain ang kids para mailabas ang kanilang galing. These kids are very smart and they have one goal, and one goal is to win. At the end of the day, we know it's a competition and we know that not everyone can get in. Magawa lang namin yung task of really bringing out the best in these kids and making sure na they know na we believe in them. I think masabi namin na we did our job. I know this is going to be